Isang simpleng pahinante. Boarding officer sa isang shipping line dito sa Cebu. Seryoso sa ginagawa ng trabaho kahit hindi kalakihan ang sinesweldo. Hindi nalilate at laging listo. Ngunit ng araw na makadaupang palad niya, ang aktres na si Elizabeth Oropesa na nagpanggap bilang isang inmate sa koreksyonal, isinantabi niya muna ang trabaho para tulungan ang isang estranghero. Papunta na ako sa aking motorcycle, bigla kong lumingon kasi may tumatawag sa akin. Nakita ko isang inmates nakasakay po sa patrol. So, akala ko hindi ako ang tinawagan. Kaya pag kinaway ako sa kanya, then parang ako na siguro tinawagan. So, nilapitan ko. So, sinabi ko, anong problema? So, nagmamakaawa po siya, umiiyak, grabing iyak. Gusto daw niya yung manyeka ipabigay sa kanyang anak kasi ang tagal-tagal na daw gusto ng anak niya yung manyeka. Ibigay lang po sa anak ko. Salamat po. Ito yun? Opo, ito po yung anak ko. Hindi ko na po kasi siya makikita. Opo. Ito po yung picture niya. Bahay mo to? Inakala pa ni Tatay Gabi na maliit na bagay lamang ang hinihingi ng aming kasangwa. Ngunit dahil sa isang espesyal na pakiusap, nagawa niya pa rin ihatid ang inihabilin sa kanya sa lugar na ito, na may ilang kilometro rin ang layo mula sa plaza kung saan namin isinagawa ang misyon. Ang concern ko lang kasi nakiusap yung inmates na yung manyeka gustong-gusto niya nga ipabigay sa anak niya kasi ang tagal na daw ninintay yung manyeka. So naawang-awa na ako sa inmates. Nung una, tumanggi pang magpa-interview sa amin si Tatay Gabi. Pero ang pagpapanggap namin bilang estudyante na may gagawin sanang thesis sa mga taong tulad niya, ang nagpakumbinsi sa 48 anyos na ama upang isalaysay ang kanyang pribadong buhay. Para sa akin, normal yun eh. Normal talaga yun sa akin. Wala. Nagulat nga ako yung may nagtanong sa akin na nakita daw ako. Saan banda? Sa circle daw. Hindi, tumanggi nga ako magpa-interview eh. Kasi hindi ko kaya magpa-interview. Ayoko malaman ng anong ginagawa ko. Basta tuwang-tuwa lang ako, basta makatulong lang. Sa kanilang tahanan dito sa Guadalupe, ang ating Good Samaritan ay isang simple at mapagmahal na lolo at ama. 27 years kapiling niya rito sa bahay ang misis na si Nanay Elisa. Pansamantala namang nakikitira sa kanila ang nag-iisang anak na babae at ang 3 anak nito. Yung buhay namin po dito ay medyo mahirap nga kasi magkano lang sahod ko. On ko lang ako dito. Pero minsan, nakakaraos din kasi yung asawa ko, tumutulong naman din sa akin sa mga pangailangan ng bahay kasi nagtitinda na siya ng konti ng karinderya dito. Sa huli, kailangan ni Tatay Gabi ang mag-ipon. Alalahanin kasi niya ang lumalaking pamilya na sa kanyang umaasa ng suporta. Kaya naman tuloy lang sa pagkayod at paggawa ng ibang trabaho ang ama. Yung mga kapitbahay namin kasi wala silang linya ng tubig doon. So doon na lang sa amin nagbili. So yun ang pinagkukunan namin ng pang-araw-araw na gastusin. Yun sa paggugupit ng damo Oh, yun. Pang-exercise din sa akin. Kasi may sakit ako ng diabetes. So sa advice ng doktor ko, kailangan daw na magpapawis. So paminsan-minsan maggugupit lang ako ng damo. Alam ni Nanay Elisa na likas na maalalahanin at matulungin ang kanyang mister. Kaya naman din na raw siya nagulat na may tinulungan ito. Maswerte ako. May asawa na mapagmahal pa, matulungin pa, maawain pa. Magbahanggang ngayon, palaisipan pa rin kay Tatay Gabi ang babaeng kanyang tinulungan. Ang problema nito sa pamilya, lalo na sa nawaling na anak. Pero handa kaya niyang tanggapin sa itinaktang oras na ang lahat ay pawang palabas lamang? Wish ko lang
pabalik. Magandang hapon ho. Magandang hapon naman. Alam nyo ba bakit tayo nandito? Tatay Gabi, maligayang Pasko. Yung preso kanina, si Elizabeth Oropesa po yun, ako po yun. Merry Christmas! The Drama Princess.